Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, ang programang nagbibigay ng inspirasyon at kaalaman sa inyo tungkol sa mundo ng pagninegosyo at kabuhayan. Ngayong araw po, makikilala natin ang isang negosyanteng nagsimula sa isang sasakyan na isinangla pa at ngayon ay marami na siyang company-owned units at marami na rin siyang mga subcontracted trucks. Isang matatag na negosyante na hindi sumusuko sa kabila ng malalaking pagsubok at patuloy na naghahatid ng pag-asa sa maraming kababayan natin. Kilalanin po natin ang kwento ng tagumpay ni Miss Pina Plateja ng Austin Trucking Services. Welcome po sa Kabuhayan at Negosyo, Miss Tina. Maraming salamat po. Good morning po sa ating lahat, sa lahat ng mga kasama natin dito sa studio. At sa mga nanonood sa atin, ako po si Pina Flor Plateja ng Austin Trucking Services. Oo, tama-tama dahil nung binanggit ni kasosyong Arvin na mayroon tayong successful na negosyante tungkol sa logistic, tracking, sabi ko, Arvin, kasosyong Arvin, gusto kong makakwentuhan si Pina, no? Pina, kung pwede nyo pong ikwento sa amin ang inyong kabataan at saan po ba kayo lumaki, Miss Pina? Ako po ay pinanganak at lumaki sa Bubon, Northern Samar. Nakapag-aral hanggang first year college, tapos lumuwas na ng Maynila para makipagsapalaran at makahanap ng magandang kabuhayan dito. So, ikaw ay hindi nakapagtapos ng college, no? Opo, hindi po. Opo. So, paano ka napunta sa Maynila at paano mo inumpisahan ang journey mo sa pagninegosyo? Ikaw ba ay namasukan? Ano ba yung naging buhay mo nung bago kang luwas ng Maynila? Ayun, magandang tanong po. Nung first year college ako, sabi ng tatay ko, hindi niya na daw po ako kayang mapag-aral para sa second year college namin. Dahil nga po ay... Anong bayan niyo po sa Northern Samar? Bubon, Northern Samar. Isa po akong waray noon. Hello po sa mga waray dyan. Waray-waray. Opo, waray-waray. Sabi ng tatay ko, hindi na daw niya ako mapag-aaral ng college dahil solo parent din ng tatay ko. Opo. Namatay yung nanay ko nang ako ay 7 years old pa lang. So, ang naisip ko, ang magiging solusyon ko, dahil pangarap kong makapagtapos, sabi ko, luluwas ako sa Maynila, makikipagsapalaran ako doon. Mag-working student ako. Kasi yun ang nakikita kong future ko talaga, makapagtapos and makapagtrabaho. Hindi yung pangarap mo ay magnegosyo. Gusto mo lang makatapos. Makapagtapos. Kasi yun talaga pag sa probinsya, yun ang pinag-aano lagi ng mga magulang na kailangan makapagtapos ka, makahanap ka ng trabaho na maganda ang sweldo, at aangat ka sa buhay pagka ganun. Yun ang feed ng Wala kasing yun negosyante. Yun ang mindset mo. Opo. Walang negosyante sa pamilya namin. Opo. So, lahat trabaho lang. Nung nakarating ka sa Manila, ano ba yung unang naging trabaho mo? Ikaw ba ay kaagad-agad naging working student ka o ikaw ay namasukan na sa isang kumpanya? Ano ba ang naging kapalaran mo una sa Maynila? Pag nang naisipan kong lumuwas ng Maynila, ang sinamahan ko yung taga doon sa amin na namamasukan dito bilang labandera. Sabi niya, sabay ka sa akin, pwede kitang maipasok bilang isang tindera ng isang grocery store. Kasi ano pa lang po ako noon, 17, so hindi pa ako pwede magtrabaho. Kaya lumuwas kami, tapos pinakilala niya ako doon sa naging boss ko. Mabait naman at yun. So, anong trabaho mo doon? Tindera po. Tindera po sa isang mini grocery. Mini grocery. So, kumusta naman yung, doon ka ba natuto magnegosyo or sa pamilya mo ay marunong na rin sila magtinda-tinda sa Northern Samar? So, paano ka nagkaroon ng interest sa pagninegosyo? Or ano yung mga natutunan mo doon sa trabaho mo bilang tendera ng isang mini store? Marami naman po akong nakuha doon na matututunan. Pero dahil nga ang unang feed talaga ng utak ko makapagtrabaho para makapag-aral. So trabaho talaga ang iniisip ko. Nang 18 years old na ako, nag-apply na ako ng trabaho para makapag-aral. So hindi mo na natupad yung plano mo na mag-working student ka sa Maynila? Opo, nagtrabaho muna ulit ako. Tapos, nakapasok ako bilang isang promoter ng mga brand sa supermarket. At doon po, ang trabaho namin doon weekender lang. Parang Friday, Saturday, and Sunday. So may araw akong free para makapag-aral. Doon po ako nakapag-start, mag-enroll ulit. Tapos nag-aral po. So,
yun yung ano mo, naging routine mo. So Opo. ibig sabihin nag-aaral ka weekend or Nag-aaral ako ng weekdays, tapos weekend magtatrabaho po ako. Kaya lang hindi kayang i-sustain nung sahod yung renta ng bahay, yung electric bill, yung water bill, yung pamasahe. So kulang na kulang. Yung tuition kasi wala po akong backup, talagang yun lang, kulang po. Hindi po kaya hindi ko rin po natuloy. Oo, so huminto ka rin sa pag-aaral. Huminto rin po. So ano yung naging next na trabaho mo nung tumutok ka ba sa isang kumpanya, naging full-time worker ka na isang kumpanya? Nag-apply, sa kapipilit kong makuha yung pangarap kong makapag-aral talaga, nag-apply naman ako ng security guard. So naging security Nag-try guard? ako, opo, kasi ang iniisip ko, panggabi ang trabaho ko. Mag-aaral ako sa umaga. So nag-try ako ng nag-try. Nakapasok ako sa GMA. Front desk, opo. Okay. Front desk nila. Hindi security guard? Under po ng security kasi kailangan sa office ni Ma'am Mel Chanco, medyo may konting alam sa security. Pero front desk kanila. Okay. So, after that, ano Opo. pa ang mga So, kwento mo sa amin ng mga nasubukan mo para Ang dami bago po. makarating sa Opo. negosyo mo na logistics? Nag-sales lady din po ako sa mga mall. Nag-try din po ako sa Watson ng mga beauty products. Naging tendera din po. Tapos, nagtrabaho rin po ako sa Mamasitas. More on sales na, yung sunod-sunod na trabaho ko. Sales po talaga yung line ko. So Doon po dito ako lagi ka napupunta. talaga nahubog or Yes dito ka na well trained sa sales, no? Sa sales, yes po. So ano naman yung nagtulak sa'yo, lisanin mo yung pagiging empleyado at gusto mo talaga magtayo ng isang logistic business. Ikaw ba ay may alam sa pagpapatakbo ng logistic business? Actually, wala po talaga akong alam doon sa logistics. Wala akong alam. As in, zero knowledge po ako dyan. Yung partner ko po, si Aldrin, ang may gusto ng tracking. Siya po kasi ay nagtrabaho bilang coordinator ng isang warehouse. So nakikita niya yung flow ng business. Sabi niya, itry natin yung tracking. Sabi ko, kung ikaw naman ay may alam dyan, pwede nating subukan. Nagkataon naman, sir, na merong nagsanla sa aming sasakyan na bumabiyahe na rin doon. Ay, sinangla sa inyo? Sinanla po. May sakit daw kasi yung mami niya. So kailangan ng pera at isasama na ng sanla yung sasakyan habang hindi siya makakabiyahe para daw matry din namin. So doon kami nagsimula sa isang unit po. Nagtuloy-tuloy na. Ngayon, nagkaroon na rin ng ibang unit. So, paano yung unang client mo doon sa isinangla sa inyo ng ano yung mga naging karanasan mo doon? Kaagad-agad ba ay kayo ay kumita doon sa isinangla sa inyo na... Medyo mahaba po ang process kasi nung pag isang unit ka lang, wala ka pa pong direct client talaga. So, ang mangyayari po, makikipag-subcon ka, makikisama ka doon sa may mga company na nakarekta na doon sa warehouse. So, sa subcon ka po muna. So, paano ka talaga nakaipon na magmula doon sa isinangla sa inyo ay paano ka nakaumpisa na sa inyo na yung mga tracking services nyo? Ang nangyari po, di ba may isa po kaming unit na nakasanla, tapos bumabiyahe na. Ngayon yung kita po nun, dahil kuripot po ako, yung kita po nun, tapos yung balik na pera doon sa pagkakasanla, pinabili namin ng second hand na sasakyan na pang-deliver na. Nung nakabili na kami, yung partner ko nakahanap ng mga kaibigan niya na gusto rin mag-tracking, para makabuo kami ng isang fleet, nagsama-sama lahat ng unit namin. Tapos present namin doon sa company as Austin's Tracking. Doon po kami nag-start na nakapasok. So, nainipon nyo muna yung mga ibang kaibigan nyo rin. Isang na may unit mga lang po kami. Unit, oo. So, paano mo ba nahanap yung mga ibang malalaking client mo, yung naging sustainable yung yung negosyo nyo? Siyempre, nakikibalita tayo sa mga ibang kapwa tracker natin. Tapos, tinatanong ko kung kumusta dyan, kumusta dito, kumusta tong company na to, okay ba ang bayad? Pag okay, so pumupunta tayo sa office nila, nakikipag-coordinate tayo at mag-a-apply, magpapasa ng mga requirements at kung ano pa mong kailangan nila para ma-accredit tayo doon sa company. Ano yung klaseng mga naging client mo? Ito ba mga supermarket? Anong mga klaseng naging client mo sa unang pag-join mo dito sa ganitong sector? Warehouse po ang first client namin. Warehouse ng Tugo,
ng DHL, mga third-party logistics. Subcon po kami ng mga third-party logistics. Kami po ay nagdi-deliver sa mga warehouse, sa mga supermarkets, sa mga mall, at kung sa mga drugstore, at kung ano pa po yung kung saan sila nagsiserve. So masasabi mo ba na malaki yung demand ngayon sa trucking business? Sa ngayon, dahil sa paglobo ng online business, ang laki ng demand ng tracking. Oh, Dahil, lalo napakalaki ngayon ng population natin, 115 million population ng Pilipinas. Lalo na siguro pag mga bare months sa mga supermarket, sobrang in demand. So masasabi mo na malaki talaga yung gap na kinakailangan dito sa logistic services, no? Pag bare months, ito talaga yung pukpukan na biyahe. So isa-isang unit namin nakakatatlo or 4 na biyahe sa isang araw. Kasi pag hapon na, kahit gabi, may night receiving. So hanggat kaya bumiyahe, binabiyahe, relyebo na lang sa tao para makapagpahinga rin yung mga tao. So ano yung naging strategy mo naman na nadagdagan yung mga truck mo at saka pinakamahirap yata sa trucking business, paano alam mo naman yung ugali rin ng mga truck driver. So, ano yung naging strategy mo rito, Pina? Ang pinaka-strategy talaga natin dito is yung pagbibigay ng incentive. Kasi ganado ang tao pag may incentive. So, nagbibigay kami ng incentive sa aming subcon, sa driver, para mas ganado silang bumiyahe. Parang pag may biyahe, babiyahe sila kasi alam nila may reward sila after. So gaano kahalaga ang pakikipag-partner naman o pakikipagkaibigan ng buo sa mga trabahador mo kasi napaka-importante yan. At saka minsan sila rin yung naghahanap din ng mga client mo. Opo, tama po. Minsan may mga driver din kami na sila, "Ma'am, may biyahe dito, may inaalok sa aking biyahe, kunin natin." Pag may bakante kaming schedule, kukunin namin yung biyahe. So, dagdag kita na rin. So, importante na meron din tayong relationship doon sa mga empleyado natin, sa mga kasama natin sa trabaho. Oo. Pwede mo bang maibahagi sa mga tagapanood natin kung ano yung mga proseso ng pag-apply bilang yung mga direct warehouse vendor? Okay po. Sa umpisa, syempre, kung meron kayong prospect na warehouse or na company, visit nyo po at makikipag-usap kayo. Syempre, ang first, doon, yung mga guard. So, kung sino katanungin nyo, kung sino yung pwede nyo kausapin para makapag-apply kayo. Kung sino ang nasa procurement. Ayun po. Tapos, kung makakarekta na kayo, makikipag-usap kayo at ibibigay naman sa inyo kung ano yung mga kailangan requirements na isasubmit. Ano ba yung unang-unang naramdaman mo, Pina, noong nakakuha kayo ng vendor code noong December 2021? Ito yata yung pinaka-masaya na... so, i-share mo sa amin. Di ba po, meron kami isang unit. So, papunta kami doon sa Cavite para kuhanin yung isang unit. Tapos biglang nag-message sa amin yung warehouse na may vendor code na kayo, pwede na kayong bumiyahe. Well, sobrang saya namin ng partner ko. Kaya lang, kalaunan, December 5 yun, 2021. Kaso nga lang, December 14, 2021 naman, doon naman po, nawala na yung sumakabilang buhay na yung partner ko. So, ako na talaga yun. Ikaw na talaga yung nakatutok, ikaw lang mag-isa. Opo. So, ano ba yung nagbigay sa'yo ng lakas para ipagpatuloy mong mag-isa ang logistic business mo sa kabila ng, of course, matinding lungkot sa pagpanaw ng iyong partner? Parang ito yung naging coping mechanism ko, yung pagtatrabaho. Kasi dalawa lang ang option ko eh, kung magpapatuloy ba ako o titigil ako. So ano ang option? Pag tumigil ako, magtatrabaho ako kasi kailangan ko rin mabuhay ko yung mga anak ko. Pag nagpatuloy ako, magtatrabaho pa rin ako, pero at least andyan na siya. May nakapag-start na kami, may nabuo na, itutuloy na lang. So, napagdesisyonan kong tumuloy talaga. So, lalo mo bang napalaki ang business mo, Pina? Opo. Nag-start kami sa isang unit, di ba po? Yun, kalaunan. Ngayon po, meron na kaming 8 units ng truck. May 10-wheel na po kami. Dati po kasi nag-start kami isang 6-wheel lang. Tapos meron na kaming mga subcon. Nasa 22 na po ang aming subcon ngayon. So ano yung natutunan mo sa logistic business, lalo na ikaw ay
wala kang puhunan. At ano ba ang maipapayo mo sa mga kababayan natin na nais pasukin itong logistic business din, Pina? Ang maipapayo ko sa mga gustong pumasok sa logistics, medyo mahirap po yung laban dito. Unang-una, yung pabago-bagong presyo ng krudo. Yung mga drivers natin na medyo may sariling desisyon na kailangan nating i-disiplina. Yung kakulangan natin, yung mga kotong sa kalsada, malaking bawas po yan sa kita namin. Na imbis na tulungan tayo na maayos, parang uunahin talaga nila yung makapag-kotong. Yun talaga. So, parang naging normal yan, yung mga kotong nasa daan, ano? Opo. So, mula dun sa mga trial na nasubukan nyo, no? Paano mo napalago hanggang ngayon ay nagkaroon kayo ng nakakadagdag ka pa ng mga company on nyo at nadadagdagan yung mga subcontracted trucks mo. At alam ko sa logistic, isa sa mga nakatulong sa paglago ng negosyo nyo, itong pagpalago ng isang negosyo nyo at nakatulong ba yung online business at papaano ang strategiya mo na lalong lumago ang negosyo mo? Doong nagsisimula kami, hindi ko nakitang maglalaki kami. Parang okay na kami lang. Kalaunan may nagtatanong sa amin, pwede ba kaming mag-subcon? Sige, subukan natin. Hanggang sa dumami ang nagsasubcon sa amin, hindi ko rin po alam kung ano ang nakikita nila sa amin. Pero nakikita po nila na parang, pag nasa Austin's Trucking sila, parang proud sila na nandito sila sa grupo namin. Okay. Kaya lumalaki din po. Lumalaki rin, Opo. May mga sistema ba kayo, Pina, or proseso ang tumulong para ma-manage yung, di ba, importante dyan yung malalaking fleet. Opo. So, paano nyo to, ano ba ang proseso dito? Ang warehouse po ang magbabato sa amin ng unit na kailangan nila. So, pag nagsabi sila na ito ang kailangan naming unit, kailangan makapag-provide po kami ng kailangan nila. So, ano ba yung malimit na mga biyahe nyo? Ano yan, within Greater Manila area? May mga outside Manila din na mga client ninyo? Yes po. Ang maliliit naming unit, more on Metro Manila. Nag-serve kami sa mga supermarkets, mga drugstores, malls. Ang malalaki po, more on probinsya po. Tawid Dagat, Mindoro, Tacloban, o kung saan po kami ibabato ng aming client. So sa mga roro ba, ano kayo? Tinatanggap nyo rin yung mga roro nyo? Ang sa amin, nire-reimburse ng warehouse pag roro ang kailangan namin mag-roro. Nire-reimburse nila yung mga pamasahe, yung toll, kasama po yun sa binabayaran sa amin. So add-on yun? Opo, add-on po yun. Paano nyo ba nasusolusyonan na Pina yung mga, kuminsan yung mga malalayong biyahe, so yung backload, yun ang mga challenge yata sa logistic business. So paano nyo ito natutugunan? Meron kaming FB group, may binuo kami. Yun, ang intention talaga nun is mapag-connect yung mga kliyente, yung mga operators, yung mga drivers. At doon, nagbibigayan ng biyahe. So, meron tayong tracking backload pasabay na group sa FB. Doon makakakuha kayo ng biyahe. May message doon or magpo-post na, kailangan ko ng ganitong unit nandito sa ganitong area. Ito ang bigat ng pangarga. Tapos kung interesado ka, pasok sa unit mo, pwede mong kuhanin. So, doon kami nagkaka-interaction sa group na yon. Ano ba yung mga common na nagiging problema ninyo, mga challenges nyo sa logistic business na yung mga ibang nasa logistic din ay na-experience din nila? Ano yung mga common na problema sa logistic business? Marami po kaming challenges every day. Yung crudo, yung number one. Tapos yung late na loading, tagal lang loading, kinakain yung oras namin dun sa loading area bago makalabas. Yung traffic, sobrang traffic, na pag inabutan kami ng truck ban, hindi na kami makakatawid. So, meron pang mababang rates. Yun po talaga. Yung mga ahente,
Maahente na malaki mag-cut. Okay. Talagang ano po. Napaka-interesting yung mga ibinabahagi mo sa amin, Miss Pina. Wag po kayo aalis, magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Nandito pa rin po kami ni Miss Pina sa Kabuhayan at Negosyo. Kanina, Miss Pina, tinatanong ko sa iyo yung mga common na nagiging problema sa logistic business. Kayo ba during the pandemic ay nakaranas din kayo ng mga problema dahil and of course siguro kayo dahil essential yung mga ano nyo. So ano yung mga naging problema nyo during the pandemic? Halos tuloy-tuloy din naman po ang biyahe namin during pandemic. Yun nga lang po, syempre, yung checkpoint every now and then, tapos pagtatawid sa barko, mayroon na namang panibago. Ano nga tawag doon? Sa COVID test? Magka-COVID test ulit, antay ng result. Doon po kami nadidelay bago kami makatawid. Tapos pagdating na naman doon sa area, another COVID test, at kung ano pa man po yung requirement nila. Pero alam ko, sa pagkakaalam ko, ang mga logistic business delivery ay during the pandemic ay lalong lumago pa yung negosyo. Kayo ba ay na-experience nyo rin na lalong gumanda yung negosyo nyo during the pandemic? Nakasabay naman po kami doon ng panahon na yon. So maganda rin po. Tuloy-tuloy kasi ang biyahe namin noon. Bihira yung mga nakakalabas kasi noon. Kung hindi ka essential, hindi ka makakalabas. So parte kami ng essential na ano. So, nung kayo nag-uumpisa, sabi mo nga, kulang kayo sa puhunan. Alam mo, yan ang tinuturo ni Kasosyong Arvin na kahit walang puhunan ay pwede sa business. At lalo na ngayon, nagkaroon na kayo siguro ng mga credit line sa bangko. Kayo ngayon ay nakikipag-transact na rin sa bangko. Yes po. Yes po. Nakakapag-transact na kami sa bangko ngayon. Dahil siguro pinapautang na kayo. Pinapautang na kami. Siguro kasi nakikita na rin nila yung ikot ng cash flow namin sa bangko. So, ano ba ang tingin mo ng papel ng teknolohiya sa operation ninyo? Malaking tulong ba ito? Lalo na yung mga online transaction. So, ano ang naitulong sa inyo ngayon ng technology? Sa panahon ngayon na boom ang online business, malaking tulong po sa aming mga tracker talaga na tuloy-tuloy ang biyahe. Kasi kung marami silang orders, bawat area, tuloy naman po ang biyahe namin para ma-deliver kung ano man po ang mga orders nila. So maganda po sa amin. Sa mga naririnig kong kwento sa logistic business, kadalasan ang nagiging problema ay yung mga driver at mga subcontractor. So paano nyo naihikayat at napapanatili nyo ang magaling na relation nyo sa mga driver nyo at sa mga subcontractor nyo, Miss Pina? Maswerte lang po ako kasi yung mga subco na napunta sa amin is talagang concerned din sa kabuuan ng Austin's Trucking. Parang sila mismo, parang ayusin natin ang trabaho kasi si ma'am isa lang yan, wala siyang ganito. Dapat tayo pa lang, sa atin pa lang maayos na. So hindi ako nagkakaroon ng problema sa mga subcon. Sa mga driver naman, medyo may mga katigasan ng ulo din yung ating mga driver, pero nadadaan naman sa mabuting pakiusapan. Oo, ano ba yung pinakamalaking hamon mo na experience mo sa tracking service ngayon na yung bang tuloy-tuloy kahit gusto mong ayusin yung problema pero tuloy-tuloy yung nagiging problema. Ito ba ay sa mga driver din or sa mga subcontractor? Sa driver namin, may mga challenges kami talaga. Kasi nga, yun ang problema sa kanila. Hindi sila sanay ng reporting. Kailangan kasi reported lagi. Doon kami nagkakaroon ng konting challenge sa kanila sa pagpasa ng report, sa pag-document ng biyahe. Kasi dapat documented every time. Anything na nangyari. Na-delay sila, document. Nababaan na sila, document. May problema sa biyahe, documented dapat lahat. So, yun po ang namin. Pero inaayos naman namin. Ginagawa namin ng tamang sistema para maganda ang flow ng aming takbo every time. Sa mga subcontracting mo na partners nyo,
Miss Pina, paano nyo napapadami pa? Kasi aside from yung sa inyo talaga ng mga trucks nyo, mga company owned, paano nyo napapanatili na marami pa rin nagtatras sa inyo ng mga subcontracting partners nyo? Isa lang po ang gusto ng mga subcon. Mabayaran sila on time at mabayaran sila ng tama. So, word of mouth lang, hindi ako nag-i-encourage, hindi ako nagpo-post na kailangan namin ng subcon. Sila mismo ang nagdadala. Yung mga unang na subcon ko. Sila rin mismo ang nagdadala sa akin ng subcon. Hindi ako nagpo-convince, hindi. Kasi gusto ko, yung may gusto sa amin, as nakikita yung progress namin, pag sumama ka sa amin, dapat sumunod ka dito sa kung ano man po ang sistema namin. So, pag galing sa mga kasamahan ko ng subcon, yung pumapasok sa amin, nabibriefing na nila. Bago makarating sa amin, briefing na nila na ganito kami dito, ito kami dito. So, hindi na ako nagkakaroon ng problema pagpasok nila. Ikaw ba ay nakaranas din makipag-transact sa mga government agency katulad ng mga DSWD at iba pang government agency na kailangan nila malimit yung mga tracking services? Opo. Pag tuwing bagyo po, na kinukuha kami ng DSWD, kaya lang through agent po yun, hindi po kami rekta, at nakakapag-provide naman kami ng service sa kanila. So ano yung experience mo sa pakikipag-transact sa government? Hindi ka ba nahirapan maningil or ano ba yung nagiging experience? Mas preferred mo ba ang katransact mo ay nasa private o medyo hindi maganda yung naging experience mo sa government? Gusto ko rin po talagang pasukin ng government. Pero hindi ko pa natatry sa ngayon. Yung mga nagiging biyahe namin galing sa government is through agent. So hindi siya rekta sa government. Nababayaran naman kami ng maayos at ng mabilis. Pagkatapos ng biyahe, basta nabigay na namin yung documents na kailangan nila, ibabayaran na po kami. Ano ba ang ini-envision ng Austin Tracking Service sa susunod na 5 taon or the next 10 years? Ano ba yung mga plano ni Miss Pina kung paano mo mapalaki pa ang yung Austin Tracking Services? Ang tinitingnan ko po talaga, ang tinitingnan ko sa ngayon, gusto kong maging number 1 ang Austin Tracking Services na provider ng logistics. So, hindi lang para makapagbigay din ng trabaho, makapagbigay ng magandang kita sa mga subcon, makapagbigay ng mga job opportunities. Yes, job opportunities doon sa mga gustong mag-try at gustong magsimula ng tracking business. Ano ba ang maipapayo mo na sa mga kababayan natin, yung mga aspiring entrepreneur na gustong pasukan ang negosyo ng logistic? Ang masasabi ko po, kung hindi nyo pa po alam ang tracking, wala kayong idea, aralin nyo po muna kasi hindi lang simpleng delivery service ito. Tayo po ay nagdadala ng mga pangangailangan ng mga tao, galing pa farm, papuntang merkado, mga galing warehouses, papuntang tindahan, sari store man yan. Kaya malaki po talaga ang role natin doon sa ekonomiya ng Pilipinas. So, kung gusto niyo pong pasukin ng tracking, aralin po muna nila. Ano ba yung malimit na, like for example, sa mga palengke ba ay kinukuha nyo rin yun ng mga client ninyo or sa mga supermarket lang kayo? Pag halimbawa, galing dito sa Pasig, ang dala naming pangarga is for supermarket. Pero pag pabalik, maghahanap na kami ng backload, yung tinasabi nyo kanina. Yun naman mostly galing sa mga farm. Halimbawa, bumiyahe kami ng Baguio, may mga gulay pabalik, magkakarga kami ng gulay pabalik. Idadrop naman namin dito sa mga palengke. So pati mga vegetables at saka yes mga po, sa palengke yes po. ay kinakarga nyo rin yan. Opo. Wag po kayo alis mga kasosyo, mga kanegosyo. Magbabalik po ang kabuhayan at negosyo. Nandito pa rin po kami ni Miss Pina sa Kabuhayan at Negosyo. Ikaw ba, Miss Pina, meron kang mensahe na maibabahagi mo sa mga kababaihan din, no, na gustong pumasok sa pagninegosyo kahit hindi sa larangan ng logistic, lalong-lalo na yung mga kababaihan na
hindi rin nakapagtapos sa pag-aaral. Isa po ako sa mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral pero lumalaban at nagnenegosyo. Kailangan lang po ng konting tiyaga, tapang at disiplina talaga para makuha mo yung kung ano man ang gusto mong gawin sa buhay. Ikaw ba na-experience mo rin yung mga transact mo na minsan na tatanungin nila, ikaw ba, Miss Pina, ano ba ang college baccalaureate degree na natapos mo? Opo. Na minsan na itatanong din po ng ating mga kasama kung nakakapag-graduate tayo. Sinasabi ko naman po ang totoo na hindi po ako nakagraduate at ako po ay first year college lang. Pero despite doon, nandito po ako para i-present sa inyo ang company namin at magpo-provide po kami ng pinakamataas na service na kaya namin i-provide sa company nyo. Pero siyempre, encourage pa rin natin yung mga kabataan na magtapos sila ng pag-aaral. Yes, wag niyo po akong gayahin. Aral po kayo, malaking bagay ang nakapagtapos ng pag-aaral. Ano ba ang mga na-experience mo naman sa mga naging problema mo sa pagtatakbo ng negosyo, lalo na sa mga cash flow problem? Dahil sabi mo nga, hindi kayo nakapagtapos ng pag-aaral, yung accounting system medyo hindi mo napag-aralan. So, ano yung naging strategy mo sa mga naging problema mo sa cash flow sa kumpanya mo? At dahil nga po lumalaki na tayo, at kailangan natin ng accountant. So, nag-hire po kami ng accountant. At maliban doon, dahil kailangan natin mag-expand, nagkakaroon na tayo ng maraming subcon, nakakapangutang na rin po tayo sa bangko para doon sa ating cash flow, para matugunan ko yung ating mga subcon. Yun po ang naging strategy. Oo. Sa pagkuha naman ng mga client, nakakadagdag ka ng mga client mo, ano ba ang strategy mo para nakakahikayat ka na maraming client? Paano mo ito natutugunan, Miss Pina? Importante pala, dati po kasi, sinasabi na ni Kasosyong Arvin sa amin na gumawa kayo ng FB page. Kasi ngayon sa panahon na to, importante pala ang FB page. Pag nag-apply kami sa isang client, tinitingnan nila, chine-check nila yung background ng company. Part na siya ng legitimacy check. Yung online presence mo, yes. So, maggawa po kayo ng FB page sa mga wala pang FB page, sa mga negosyo nila. Kasama po yung chine-check ng mga a-applyan yung kumpanya. Ikaw ba may website na rin? Wala pa po sa ngayon, pero working na po kami doon. No. Pero may FB page kayo. po. So ito ba nakakatulong na nakakadagdag ka ng nakikilala ng mga prospective client mo? Yes po, kasama po yun sa chine-check kasi. Tinitingnan nila kung ano ang status mo, ano ang happenings ng company mo. Maliban doon, nakakapag-attract din po ng subcon. Yung nakikita nilang, ay may ganito pala sila, ay may ganito pala sila. Ayun po, nakakatulong po. So sa mga network ba, aside from doon sa kasosyo ni Kasosyong Arvin, ano ba ang mga ibang business organization na sinalihan mo para ikaw ay makakilala rin ng mga client mo? Nakasali na rin po ako kay Sir Bonnie ng Kapayaman Nation. Siyempre, kay Kasosyong Arvin talaga. Yung sa kanya po ako nag-umpisa. Kasosyong Arvin ng Kasosyong Malupit Group. Sali po kayo. Kasosyong Malupit Group. Yes. Ano yan? Maasahan yan. Yes. Ano ba ang huling mensahe mo at na maibibigay mong inspirasyon sa mga taga-subaybay natin na sila ay mangarap din, gayahin kanila magsimula ng sarili nilang negosyo? Sa mga gustong magsimula ng sariling negosyo, marami kayong challenges na pagdadaanan. Madali ang magsimula, pero mahirap ang mag-maintain. So, kung ano man po ang mapagdadaanan nyo, meron po kayong pwedeng mahingan ng tulong, katulad ni Kasosyong Arvin, i-guide po kayo habang binabaybay nyo yung inyong journey sa pagninegosyo. Huwag lang ho kayong mawawalan ng pag-asa. Dadating po yung panahon na medyo feeling nyo bibigay na kayo, pero tibayan nyo lang po, pag nalagpasan nyo po yan, easy na lang po yung iba. Sa mga kababayan natin na gustong makipag-partner sa'yo, aside from doon sa... Ano ang pangalan ng FB page mo? Austin's Tracking Services Inc. Tsaka yung truckload pasabay na page para doon naman sa mga backloads. Baka mayroon kang parting words sa mga tagapanood natin, mga kabataan,
gusto mong maging business partner sila. So baka may parting words kayo, Miss Pina. Maraming salamat sa pagpapaunlak ng interview na to, Yosek. Sa lahat po ng gustong magnegosyo at gustong matutunan ang iba't ibang, kung ano man po ang gusto nyong pasuking negosyo, wag po kayong panghihinaan ng loob. Patuloy lang po at step by step, kung ano man po ang madaanan ninyo, masosolve nyo rin po yan. So kailangan nyo lang pong mag-start, mag-execute. Yan po ang turo at sa puso namin. Turo ni Kasosyong Arvin. Execute mo lang yan. Kaya mo yan. Maraming salamat sa iyo, Miss Pina, sa pagbabahagi ng iyong makabuluhang kwento at inspirasyon sa aming mga taga-panood, taga-subaybay dito sa Kabuhayan at Negosyo. Tunay na kahanga-hanga ang inyong tapang at determinasyon mula sa isang sasakyang sinangla sa inyo hanggang sa isang napakatagumpay na kumpanya na ngayon marami na kayong mga units at mga subcontracted trucks na nagtiwala sa inyo ng mga partner nyo. Sa mga tagapanood po natin, naway napukaw kayo ng kanyang kwento upang simulan ang inyong sariling pangarap sa negosyo man o sa mga gusto nyong maging negosyo o kabuhayan sa mga sarili ninyo. Ako po si Gani Makatuman, nagpapaalam at nagpapasalamat. Patuloy po nating suportahan ang mga lokal na negosyo at kabuhayan. Para po sa mga hindi nakapanood sa mga nakaraang episodes natin, maaari nyo pong balikan ang YouTube channel natin, Gani Makatuman, at Facebook page, Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Huwag po natin kalimutan mag-like, subscribe, at i-follow na rin natin sa mga bagong episodes at mga updates. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government and our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Maraming salamat po.